Alejandro's POV. Bigla nilang nawala ang tawag, kaya mas lalo na akong kinabahan. Agad kong hininto ang meeting dahil mas importante si Katrina kaysa sa pagtitipong ito. Let's reschedule the meeting. I need to go and see my wife, I said to them and leave the conference room. Kinuha ko agad ang susi ng kotse ko and called my driver to drive me to the location of Katrina. I can't drive to the state of emergency. Hanggang sa lumitaw ang pangalan ni Katrina sa phone ko, agad ko yung sinagot. Katrina, are you okay? I'm on my way now. Bungad na sabi ko sa kabilang linya. I'm worried for my wife and for my unborn child. Kayo po bang asawa ng pasyente? Unfamiliar voice ang nagsalita sa kabilang linya and that made me so nervous. Yes, I am. Formal na sagot ko sa kanyang tanong. Nasa emergency room po ang asawa ninyo. Sa Jade's Luke's Hospital po siya nakakonfine. Magalang nitong sabi. I'll be there. Thank you. At binaba ko na ang tawag. Agad kong sinabi sa driver kung saan hospital kami pupunta. Katrina's POV. Nagising ako sa isang unfamiliar na kwarto. Tiningnan ko ang paligid ko, naka-dextrose ako sa kamay at nakasuot ang hospital gown. I'm at the hospital, I guess. Uupo sana ako nang maramdaman ko ang sakit sa ulo ko. May pumasok namang nurse sa kwarto ko. Napahawak ako sa aking tiyan. Safe po si baby niyo, ma'am. Nakangiting sabi ng nurse. Napanatag naman ako dahil doon. Mabuti na lang safe ang anak ko, pero baka hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa baby ko. Lumabas din ang nurse pagkatapos ng i-check ang mga vital sign ko. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ni Alejandro. Napaluha ko bigla nang makita ko siya. Agad siyang lumapit at niyakap ako. Love, I'm sorry. Ang careless ko. Sabi nito. Umiling naman ako sa sinabi niyang yun. Hindi mo kasalanan yun. Ako ang may kasalanan, Alejandro. He kissed my forehead and hugged me again. May masakit ba sa'yo? Do you want to eat? Nag-aalala niyang tanong. Umiling ako muli bilang sagot. I'm happy that you are safe, my wife. Masaya din ako, Alejandro. Lalo na't walang nangyari sa baby natin. What happened, Katrina? Ewan, bigla nilang nawala ng preno ang sasakyan ko eh. Before ako makarating sa mall, okay naman ang brake niya. Pero nung paalis na ako, biglang ayaw gumana. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang pelo sa passenger seat at nilagay ko sa tiyan ko para masecure yung safety ni baby. Tinanggal ko din yung susi ng kotse at bumagal ang takbo. Binangga ko to sa puno para walang mapahamak na ibang tao. Kwento ko sa asawa ko. Kinuha ko yung apple sa table at binigay kay Alejandro. Kinuha naman ng matulis sa bagay sa isang drawer at sinimulang balatan at hatiin sa maliliit na piraso. I'll investigate this matter, wife. I have a feeling na sinadya sa'yo. I'll put them behind the bars. Nangilabot ako sa sinabi ni Alejandro. Nakakatakot ang tono ng boses niya. Thank you, Alejandro. Mahinang saad ko. Sinusubuan na rin ako ni Alejandro ng apple. Maya-maya lang ay pumasok ang kanyang sekretarya. Dala niya yung mga paper bags na pinamili ko at yung bag ko. Pinatong niya yung sa sofa at nagpaalam na kay Alejandro at umalis. Pupunta na si na mommy dito. He still need to rest here for how many days? Nasa sugat mo sa noo. And they are still monitoring your condition. He said. Tumango-tango ako sa kanya. Wala naman ako magagawa kahit sabihin kong gusto ko nang lumabas dahil hindi ako papayagan ni Alejandro. What happened to your meeting, by the way? Takang tanong ko. Ang meeting na yon ay importante panigurado. Tinapos ba niya ng maaga? I reschedule it. You're more important to me. Sagot nito at kumuha ng apple at kinain. Alejandro, gusto ko ng mangga. Ipanguha mo nga ako. Yung kulay green na may bagong pitas pa ha. Utos ko sa kanya habang kumakain ng apple. Napataas ang kilay niya sa sinabi kong yun. Now? As in, ngayon mo talaga gustong kainin? Tumango naman ako bilang sagot.
Hindi ba pwedeng kapag nakalabas ka na kumain yan? I can't leave you, wife. I can handle myself, Alejandro. Kaya kumuha ka na ng mangga. Sabi ko sa kanya. The last time I heard that I can handle myself, this happened to you. What if something happens to you again, ha? Nag-aalalang tanong na sabi niya. Promise, Alejandro. Walang mangyaring masama sa akin. And bigla namang bumukas ang pinto at bumungad sina Mommy at mga kapatid niya. They're here, so no need to worry. Pagpapatuloy ko sa sinasabi ko. Napabuntong hininga na lamang si Alejandro. Siyempre, nanalo ako. Makakakain ako ng mangga ngayon. Maris, POV. Nakaligtas sila ng baby niya sa aksidente? Huh, ang tibay naman niya. Galit kong saad. Ano pong next na gagawin namin, ma'am? Magalang na tanong ng tauhan ko. Plan B. Do the plan B. If she survive, ako mismong tatapos sa kanya. Tingnan lang natin kung magagawa mo pang mailigtas ang gagawin ko sa'yo, Katrina. Just wait and see. Katrina's POV. What do you want to eat? Anong gusto yung kainin ni baby, ha, wife? Tanong ni Alejandro. Nasa ospital pa rin ako. Pero makakalabas na rin. Kahit ano, wala akong alam na kakainin ngayon eh. Sagot ko sa kanya. Kinuha ko naman ang phone ko para mag-check ng mga messages. Mostly, kinakamusta nila ako at tinatanong ang nangyari. Pa-deliver na lang tayo? Okay lang ba yun sa'yo? Tanong nito sa akin. Parang nagningning ang mata ko sa sinabi ng yun. Pa-deliver? Sige, pa-deliver na lang tayo. Sa McDo dapat ang pagkain, ha? I want fries, chicken burger, chicken a la king, choco sundae at sakura float. Yung fries dapat BFF fries, ha, para hindi nakakabitin. Mukhang nagulat naman si Alejandro sa sinabi kong yun, kaya napatakip ako ng bibig. Wife, hindi healthy yan. You should eat more vegetables and fruits. Para akong bata ngayon na pinapagalitan ng magulang. Napangiwi naman ako. Bigla kasing sumakit ang ulo ko. Nakita ko namang napatigil si Alejandro at napalitan ng pag-aalala ang kanyang muka. Are you okay, wife? Nag-aalala niyang tanong. Tumango naman ako bilang sagot. Napabuntong hininga naman siya. Okay, I'll buy those foods except the float. Ngumiti akong tumango sa kanya. Yes! Nagugoy na naman ako. Hihiga na sana ako sa higaan nang bigla akong naramdaman ng isang pagyanig. Nagsisimula na rin magsihulugan ng mga bagay na nasa table at cabinet. Gumagal na rin ang bed ko kaya nagpapanik na ako. Nahulog na rin ang sabitan ng dextrose ko kaya pinuntahan ako ni Alejandro sa kama ko nang may biglang pumasok na nurse sa room ko. Ma'am, sir, evacuate po muna kayo. Palabas ng ospital. At lumabas din siya. Kinuha ko mga importanteng gamit ko at documents. Ganon din ang ginawa ni Alejandro. Kinuha niya ang briefcase niya. Unti-unti kong napapansin na may nahuhulog na buhangin mula sa kisame kaya kailangan na naming lumisan. Akma na sana ako maglalakad nang binuhat ako ni Alejandro. Tinanggal niya yung dextrose ko at binuhat ako palabas ng ospital. Mabuti na lang, nasa second floor lang kami kaya madali lang kaming nakalabas. Paglabas namin sa ospital, dumiretso kami sa isang open space. Nakahinga kami ng maluwag nang makalabas kami. Nakabuhat pa rin ako kay Alejandro dahil ayaw niya pa rin akong palakarin. Tumigil na rin ang pagyanig. Tahimik lang akong nakatingin sa mga taong nagsisitakbuhan para makalikas palabas ng ospital. Nakalabas na rin ang mga doktor, nurses at ibang staff. We're safe now, Katrina. Mahinang sabi ni Alejandro at yumakap sa akin. Yumakap naman ako pabalik. Pero mas lalo akong ninlumo nang makita kong unti-unting pagbagsak ng ospital. Nakaramdam akong pagtakip ng mata ko. Napaluha ako dahil sa nasaksihan kong yun. Tinanggal ko ang kamay niya sa mata ko at yumakap ako kay Alejandro at umiyak ako sa balikat niya. Shh! Everything will be alright, Katrina. Agad namang dumating ang mga rescuers. May dumating ng ambulansya para ilipat ang mga ibang pasyente sa ibang ospital.
Nakaupo lang ko sa isang upuang binigay sa akin ng isang rescuer. Chinek up din ako at ang baby ko kung okay lang. Mabuti naman ang kalagayan naming dalawa. Nakasuot sa akin ang coat ni Alejandro habang siya'y kausap ang mga doktor. The rescuers are currently searching kung may natrap ba sa loob. May mga aso rin silang dala para mapabilis ang paghahanap. Lumapit naman si Alejandro sa akin at lumuhod sa aking harapan. Let's go home, love. Tumango naman ako sa kanya. Binuhat niya akong muli at nilisan ang lugar na yun. Dumiretso kami sa kotse niya. May natrap pa sa loob ng gumuguhong ospital? Nag-aalala kong tanong. As of now, wala pa silang nakikitang tao sa loob eh. Inupo ako ni Alejandro sa passenger seat at sinuotan ng seatbelt saka sinara ang pinto. Saka naman siya sumakay ng kotse. Nakaramdam naman ako ng gutom dahil sa nangyari. Alejandro, I'm hungry. Mahinang sabi ko sa kanya and held his hands. Parang unti-unti akong inaantok. He didn't mind holding his hand even if he's driving. Hindi ko na mapigilan ang antok ko. Dahil siguro sa pagod kaya inaantok na ako. Unti-unti nang bumibigat ang mga talukap ng mata ko. Naramdaman kong hinalikan ni Alejandro ang kamay ko bago ako tuluyang kinain ng antok. I woke up in a familiar room. Nasa kwarto na pala ako. Napalitan na rin ang damit ko. Nilibot ng mata ko ang paligid para hanapin si Alejandro. Pero wala akong nakita. Ni anino wala. Kaya naman tumayo na ako at bumaba. Pagbaba ko sa hagdan, may yumakap sa binti ko. Si Liam. Kinusot ko ang mga mata ko. Baka kasi namamalikmata lang ako. Pero hindi eh. Andito talaga si Liam. How are you, Ate Katrina? Tanong ni Liam. Ang cute niya. I pinched his cheeks. Bigla namang nawala sa paningin ko si Liam dahil bigla siyang hinila ni Alejandro. Kuya, put me down! Pagpupumiglas nito parang bitawan siya ni Alejandro. I cook your food. Kumain ka na. I know you're hungry now. Nakangiting sabi nito sa akin. Nakakunot naman ang noon ni Liam habang nakabuhat kay Alejandro. Pumunta na ako sa dining area para makakain na ako. May kimchi fried rice, fried chicken, vegetable salad at fruit salad. Pagtingin ko sa orasan, it's already 10 p.m. in the evening. Umupo na ako sa upuan at nagsimulang kumain. Umupo naman sa harap ko si Alejandro at Liam. Kasama mo si Mommy, Liam? Tanong ko sa kanya bago ko sumubo ng kimchi fried rice. Yeah, but she left already. Nagpaiwan na lang po ako kasi tatabi ako sa'yo matutulog, Ate Katrina. Masayang sabi ni Liam para napawi ito nang pingutin siya bigla ni Alejandro. You are gonna sleep in the guest room. Ako ang katabi ng Ate Katrina mo. Tama na nga yun, Alejandro. Katabi natin si Liam matutulog. King size bed naman ang kama natin, kaya okay lang na makatabi natin siya. Sabi ko sa kanya na kinabigla naman niya. Bumalik sa pagiging masigla si Liam. What? Hindi ako sangayon. Reklamo ni Alejandro. Sumubo muna ako ng fruit salad bago nagsalita. Sige, madali naman akong kausap eh. I'll sleep beside Liam sa guest room. Sabi ko sa kanya. Natawa ako sa naging reaksyon niya dahil para itong nakakita ng multo. He cleared his throat and looked at his little brother. Huwag kang malikot, Liam ha. Baka masipa mo ang baby ko. Paninakot nito. Tumango-tango naman si Liam. Natawa naman ako sa mga kinikilos ni Alejandro pagkasama namin si Liam. Nanunood ako ng movie ngayon. Kasama ko si Liam na nanunood. Si Alejandro naman tulog na. Ate Katrina, gusto mo ba ng snacks? Tanong ni Liam sa akin. Tumango naman ako sa kanya bilang sagot. Bumaba si Liam mula sa kama at pumunta sa mini ref namin sa kwarto. Kumuha siya ng pagkain mula roon. Pagkatapos niyang kumuha ng pagkain, bumalik muli ito sa kama at binigay sa akin ng pagkain dala niya. Siya itong mamon at pasalubong, ate. Kakainin ko na lang yung plato at Nova. Thank you, Liam. Pagpapasalamat ko sa kanya at nagsimula na kaming kumain. Sinamahan lang ko ni Liam manood ng movie
na tinulugan na ako ni Alejandro. Sa gitna namin punesto si Liam. Nung una, tumutol pa si Alejandro pero wala rin itong nagawa. Bakit sa gitna papwesto yung batang yan? I want to sleep beside you, wife. Pagre-reklamo ni Alejandro. Umiling lang ako sa sinabi niya. Sa gitna talaga dapat siya. Baka mahulog pa siya sa kama kung sa side siya matutulog. Then sleep between us. Umiling pa rin ako sa sinabi niyang yun. Wala rin pinagkaiba yun, Alejandro. Baka mahulog din siya kapag nagkataon. Pagpapaliwanag ko mula sa kanya. But? No buts. Sa gitna matutulog si Liam and that's final. Pinutulo ko ang sasabihin niya. Paano kaya kapag lumabas ng baby namin? Di ayaw niya ring ilagay sa gitna namin? Natatawang sad ko sa aking sarili. Mahuli na kaya si Marie sa mga ginawa niyang plano kay Katrina?